pinalawak sa iba pang miyembro gaya ng kasambahay, senior citizen at lifetime member ng mga sumunod na taon. Ayan. So, brief history, ang no balance billing policy po ay unang nag-umpisa lamang ito doon sa mga sa isang sector natin, no, ng mga members. Doon muna ito exclusive sa mga indigent or doon sa mga kapuspalad nating mga members. And then, as of 2011, ayun nga, 2011, indigent muna at sponsored. Pero nung mga sumunod na taon, mas pinalawak na ito at na-cover na rin under the no balance billing policy yung mga kasambahay, mga senior citizens, at mga lifetime members. Yan. So, may mga pagbabago po ba sa no balance billing policy or NBB matapos or after maipasa ang Universal Healthcare Law? So, ano ang probisyon tungkol sa no balance billing policy under sa Universal Healthcare Law? Ayan. Lahat na ng Filipino, miyembro ng PhilHealth ay makakapag-avail ng benefits basta na-admit sa basic o ward accommodation. Ang reference po nito ay PhilHealth Circular 2020-0024 Section 5-A. For all members admitted, basic, one or ward accommodation, no co-payment or other fees shall be charged. Ngayon, magagamit na rin sa mga pribadong pasilidad kung ang pasyente ay na-confine sa basic o ward accommodation. Mas pinalawak na ang implementasyon ayon sa UHC Act. Lahat ng pampublikong ospital ay dapat ilaan ang 90% ng kanilang bed capacity bilang basic accommodation. Lahat ng pampublikong specialty hospitals, katulad po ng Heart Center, Lung Center, NKTI, ay dapat ilaan ang 70% ng kanilang bed capacity bilang basic accommodation. Lahat ng pribadong ospital ay dapat ilaan ang 10% ng kanilang bed capacity bilang basic accommodation. Ayan. 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 So, very clear po yan. Doon po sa bago natin, so ano yung mga nagbago sa no balance billing after the Universal Healthcare Law? Unang-una, lahat na po ng Filipino o lahat ng member ng PhilHealth ay makakapag-avail na po ng benefits at maaari na pong mag-avail under the no balance billing policy. Pero syempre, meron tayong mga parameters din po dyan. Unang-una na ay na-admit dapat sa basic or sa ward accommodation. Pagka ang pasyente po or ang isang PhilHealth member ay na-admit sa isang government hospital at mas pinili niya na mag-stay or mag-accommodate or doon siya magpa-confine sa isang private na room, napapawalang bisa po ang no balance billing policy. So, dapat po kayo ay na-admit sa isang basic o ward accommodation. Ito po ay ayon sa circular natin na linabas ng year 2020. Ito po yung circular 0024. So, wala po dapat ng co-payment or other fees na i-charge. Alright? So, doon naman sa mga pinalawak na implementasyon, doon sa ating mga pampublikong ospital, dapat 90% ng bed capacity nila ay nakalaan dapat bilang basic accommodation. Yes. So, 10% lamang po ang kanilang private ward. So, majority or almost all the beds sa ating government hospital, 90% nun ay nasa basic accommodation. So, lahat ng pampublikong specialty hospitals naman, ito naman yung mga ospital na malalaking ospital natin sa Maynila na nagbibigay ng mga ZAY benefits at mga specialty hospitals natin, at least 70%. Pero po, pagka sa private hospital po, ito ay kabaliktaran. Kasi 10% na lamang doon sa bed capacity ng ating mga private hospitals ay nakalaan for the basic or ward accommodation. Yes. That is so true. Opo, ganun